Natatakot na ba ang mga buwaya kay VP Sara? Kasi dalawang impeachment ang niluluto, pinag-usapan natin yan kahapon ano. Impeachment ng pangalawang pangulo at impeachment ng presidente. So mukhang magsasabay. Sabi ko nga, mukhang dehado si VP Sara sa laban na ito dahil singiwi, marami siyang kakampi. Okay? Yung budget ngayong taon ang laki na pwede talagang makurakot ng mga magnanakaw, lalo na yung humahawak ng ating kaban, yan po ang mga kongresista. So, ang dapat lang nilang gawin ay bumoto ng yes para i-impeach si VP Sara at talaga namang magpipiesta sila ng bonggang-bongga. O yun na, nilakihan na nga yung mananakaw ngayong taon, pero bakit hindi raw sila excited? Wala raw excitement mga kababayan itong impeachment laban kay VP. Eh sabi ko nga, hindi ang i-impeach na lang si Ngiwe. Magbago na kayo, hindi tanga ang mga Pilipino, hindi habang... Kasi mga kuya, kung ako tatanungin nyo, tinatandaan ko yung mga kongresista na bumoto ng yes. And dyan sa Pilipinas, sa kung saan ako nakatira, ay sabi ko, yung kongresista sa amin ay bumoto ng yes kay VP Sara. No wonder, hindi umuunlad yung lugar namin or even yung distrito namin, mga tatkuya. Bakit lugmok na lugmok ang probinsya namin? Eh kasi nga, kurakot pala yung kongresistang yun. Marami siyang anomalya mga tatkuya. Sinasabi ko sa inyo, panahon ng pandemic, dumagsa ang mga donasyon, pagkain, tubig, lahat na. Nung pandemic, inimbak nung tarantadong kongresista namin sa kanyang pag-aaring negosyo. Yung, ewan ko kung paano niya kinain yun lahat. Mga buhaya talaga. Mga gandid, ang mga hayop. Ay ako, mahirap nang magsalita. Talagang ayoko lang mambatikos ng baka pag uwi ko, bang bang. Kasi pag local politicians, hanggat maaari mga kababayan, hindi ko binabanatan, lalo sa lugar namin, mahirap na eh. Pero ating baha ang corruption sa amin, kaya palang dugyot-dugyot ng lugar namin. Boom naman, matao, dagsa, hindi naman siya tourist spot, pero dinadagsa ng, alam mo yun, halimbawa yung Binyang, no, sa Laguna, mga kababayan, hindi naman yan siya tourist spot eh. Pero dinadagsa yan ng, say for example, mga galing kahit sa Santa Rosa, baka siya namamalengke. Even yung mga taga San Pedro, kahit yung mga taga Muntinlupa, diyan namamalengke. Kasi nga parang mura siguro bilihin, masasarap ang pagkain or something. Parang sentro yung Binyang, ganyan yung lugar namin. Na hindi naman siya tourist spot, bisitahin siya, puntahin siya ng tao. Kumbaga parang siya yung maunlad sa lugar namin. So, pero despite na boom ang mga negosyo doon, 'di ba? Pinapasyalan lagi ng mga kapit-barangay, kapit-bayan, kapit-probinsya namin. Wala. Dugyot. Hindi maayos ang kalsada, ganun. Bulok ang mga schools. Hindi rin masasarap ang mga restaurant. Ano ba 'yan? Ate Marinel, sa tayo kakain. Ang daming consumers, tapos ganun, kasi nga bulok yung pamamalakad, tapos ang taas pa ng krimen, laging may bangbang, laging may... Kasi ang daming addict. So, you get me? So, itong mga politiko na to ngayon, siguro, natatakot sila kay VP Sara. Magbago na kayo, ayusin yung pag-upo nyo. The reign of greed is almost over. Malay nyo, biglang mangisay ang adiktador na yan. Biglang ma-overdose. Maraming galit ng mga Pilipino dyan, hindi lang siguro ordinaryong tao galit dyan, di ba? Baka mamaya, yung talagang mga halang din ang kaluluwa, galit na dyan. Tatry do rin dyan ng mga makakaliwa. Marami yung hindi pinagbigyan. Okay, mga elitista yan no? Siguro may si Chavit Singson nga, di ba? O, pinag-antay nila ng pinag-antay. O, kaaway nila ngayon. Maraming gustong gumanti dyan. Kaya, yung paghahari ng mga, naku, tigil-tigilan nyo na, siguro na may nanamasa na kayo. Kaya siguro hindi sila excited. Alam nilang tagilid ang kanilang political career, mga kababayan. Anyway, ito po yung ating presentation. Basahin ko lang, no? It's Abante eh. Lumambot si Abante. Sir, alam mo, baka mapapanood mo ang vlog ko, no? I have nothing against you. Alam mo naman, isa ako sa mga magalang na vloggers na pinatawag nyo, yung Noisy 40, na naging Noisy 37.
kasi nilagyan lang nila ng 3 na maka-BBM na vlogger. 'Di ba pinatawag kami sa lower house. So, sumulat ako sa mga 'yan kasi I was in Singapore nung, nag-hearing sila 'di ba for, TRICOM hearing ba 'yun against the vloggers. Oh, na di umano ay scripted naman 'yun kasi may nagbida-bida doon na mukhang nabigyan na ng mga isasagot or something. So, alam mo yun sir, hindi ko kayo 'di ba magalang akong sumagot na, "I cannot, you can check my," sabi ko, "I cannot, proceed and join the TRICOM hearing. I can join you actually dahil nga puwede naman ako through Zoom call or video call na lang magpa-participate." Ayaw nila, gusto nila physically. So, alam nga namang hindi naman siguro nila sasagutin ang aking pamasahe pauwi ng Pilipinas, maka-attend lang diyan, sino ba naman ACAMS? Tungaw vlogger nga ako 'di ba, maliit na vlogger lang. So magalang akong sumagot na sabi ko, "You can just check my social media. I'm in Singapore, tingnan niyo nagle-live ako araw-araw. So I'm here, so hindi ako makakasali." And, yun nga, si Dan Fernandez, mabait siya sa akin, sir. And also, Pastor Abante and Congressman Abante, nakita kita nung, Quadcom naman, nung Quadcom pa kayo hindi pa TRICOM 'no, kasi parang lumiit siguro sila. Nung Quadcom hearing na umattend si PRRD diyan, pinatawag niyo, I was there. Nakita ko na grabe yung gisag-gisahin si Tatay Digong during the hearing, pero nung past midnight na, nung natapos na yung, investigation niyo kay PRRD, ikaw ang unang-unang lumapit. Isa ka sa unang-unang lumapit kay PRRD para makipagkamay. Grabe yung hawak mo sa kamay niya, ayaw mong bitawan. Mukhang fans ka ni PRRD, sir. And also, nakalkal yung mga baho niya, mga adat kuya. Baho ba? Well, ang yaman kasi ni Abante, di ba? Parang meron siyang mga resort, ganyan, or farm. Tapos na ano siya, nakita yung kanyang mga photos na mga malalaswa, nakahubad, mahaba ang dila, may hawak na baril. My God, pastor ka, nagtuturo ka ng word of God, tapos ganun ang eksena mo. What can you say about that, mga atat kuya? Tama? Oh, so, nakalkal yung, di ba, yung mga pwedeng ikasira ni Abante nung nakaraang elections. And nangampanya naman talaga si VP Sara against kay Abante. Pinalabas pa nga ni VP Sara sa LED, sa stage, yun, si Boy Dila nga tawag dito. Napalitan na si Jim Paredes tuloy. Di ba si Jim Paredes yung may dumidila, gumagano, napalitan nila Abante. Shout out sir, wag kang magagalit. I mean, I'm not pertaining na ikaw yung isa sa mga buwaya na mukhang natatakot kay VP Sara. I think you're not. Siguro yung mga kasama mo. Plus siguro naramdaman mo na humina ang TRICOM, even yung Quadcom, dahil namatay na nga yung kasama niya, di ba? Si Akop namatay. So, pwedeng yung gaba, dili talaga magsaba, no? Tama ba? Comment ka kayo dyan sa comment section. Hello din sa mga bagong subscribers and thank you. Pindutin nyo yung bell icon dyan mga atit ko. Para pag alam nyo wala tayong regular na oras sa pagla-live. O kung kailan ko lang maisipan mag-upload ng video, pindutin yung bell icon para may notification kayo pag nagla-live ako or nag-upload. Ito, may memory gap. Anyway, so may natigok na miyembro ng Quadcom, that was Akop. And then natalo yung iba, di ba? Natalo yata si Barbers. Si Barbers pa naman. Maangas yun si Barbers, no? Natalo ba siya? Pero si Dan Fernandez, si Utiring, hindi talaga pinalad. Kasama ni Bienvenido Abante yun eh. Pastor Abante, Congressman Abante. So, sabi nga niyan, malungkot daw. Parang nasad raw siya ngayon na wala na yung mga dati niyang kasama, may nagkandamatay, may nagkandatalo. Yan nga po, sir. 3 taon lang kayong maninilbihan. We understand na malaki ang gastos niyo para manalo. We don't know how you spend your money or how you have spent your money. Maybe baka namigay talaga kayo ng bonggang-bongga, 'di ba? Dahil gusto niyo lang makatulong. I don't know. Or maybe kailangan yung dumilap sa kipay ng babaeng ahas para kayo ang lumabas na pangalan sa elections na gamit ang Miro. What do you think about it, kuya? We don't know. 'Di ba? Nagsi-speculate lang kami, sir. Pero ito kasi si Abante parang natalo 'to eh. Paanong nakaupo? Paanong na-proclaim? Sir, mamaya ko pag-usapan yung alam mo, natutuwa ako in a way, no, na wala kayong excitement ngayon. Ayan, sabi niya, Abante, ginit na walang excitement sa bagong impeachment. Nakikita ko naman na walang masyadong excitement ang mga administration congressmen to support the impeachment. Oh, I don't know. Is this just a gimmick or
reverse psychology, or what? Or is this a lie? Or is he telling the truth? After all, he's a man of cloth. Tama ba? Alagad siya ng Diyos, ba't siya magsisinungaling? Right? Maybe magbabagong buhay na siya, no? Kasi nung nakarang election, winaswasan siya ni VP Sara, natalo to eh. Tataka nga kami, bakit nakaupo ito ngayon? Bakit nga? Ano nangyari? Di ba talo siya? Isa siya sa mga winaswasan ni VP Sara. Isa lang ang natatandaan ko mga kababayan. Comment kayo dyan. Sino natatandaan nyo na siniraan ni VP Sara ng bonggang-bongga, dinurog niya during the campaign nitong 2025 elections na nakalusot pa rin? Iisa lang ang tanda ko, or maybe dalawa. Si Luistro ng Batangas. I think 1st district ng Batangas, or I don't know, 2nd district. Si Jervil ba yun? Yung kamukha ni Dilima? Yun lang ang nakalusot. Yung ang boses, kaya may tupad, dahil ni speaker, kaya may AX, dahil ni speaker. Nabi ko nga kung hindi nyo kilala si Luistro ng Batangas. Dali nga, yung kamukha ni Dilima, you cannot unsee it talaga. Dali nga. Hold on. Di ba winaswasan to ni VP Sara? Paano Jinky Beatrix. Ang pangalan daga Beatrix. Beatrix. Pati Marinel, tagalugar natin ite. Hindi na ka. Winaswasan to ni VP Sara. Nakalusot pa rin. Tamo, kamukha siya ni Dilima ng very, very light, no? Dilima, batang Dilima. To be fair with you, Congresswoman, batang Dilima ka naman. Pakakapal kasi talaga ng makeup mo eh. Todo talaga mag-eyeshadow yan talaga. Smoky eyes talaga. Alam mo, baka makarating sa'yo ang vlog ko, Congresswoman Jervil Luistro. You're overdoing your makeup. It's as if you're dependent on it to look presentable and beautiful maybe. Do not overdo your makeup. After all, probinsyana ka. Mukha kang bano. Alam mo naman ang word na bano, ma'am, di ba? Banong-bano ka sa makeup, yun ang dating. Kapal pa. We understand na grabe ang spotlight dyan sa conference hall or whatever hall that was or that is nung dyan kapag kami mga hearing kayo sa lower house. Pero hindi mo kailangan. Ay, maitim pa naman to. Si Luistro kasi mga dad kuya ay nakaharap ko as in magkatapatan kami ng quadcom. Okay, nasa likod kami ni PRRD nung hearing na yun katapat niya eh. Okay, si PRRD nasa side namin, nasa kabilang mga table, sina Luistro na yan, sino pa yung Gabriela na yun? Yung Gabriela? Nasa dulo ng dila ko, pangalan ng babaita. Ang sama ng tingin nun sa akin. Pati ang sama ng tingin sa akin ni Raul Manuel. Pati sino to yung Dora yung mukhang Dora ang buhok, si Franz Castro ng Teachers Party List, ACT Teachers. Katapatan namin yun. Grabe ako irap-irapan ni nababanggit ko yun. Grabe ako irap-irapan ni Raul Manuel na yan. Pokla na mukhang bulati. Sabi niya, kahit mas maganda ka sa akin, ako naman ay congressman. Marami akong dato. May pambayad ako sa mga lalaki. Sabi siguro niya, naisip ko lang naman. Grabe ako irap-irapan ni Raul Manuel. Talagang ang taas ng niya. Taas noo yan nung nakasalubong ko ang ating. Ano ko ba ito? Hindi naman ako sikat. Anyway, that's Jervil. Ito yung winaswasan ni VP Sara na nakalusot. May natatandaan pa kayong iba na nanalo pero binanata ni VP Sara? Yan. So, St. Peter daw yung Yan, nakarating na ako dyan, Ate Vivian. Okay. So, okay. Wala raw masyadong excitement ngayong impeachment. Maybe natatakot sila, no? Kasi baka na-trauma tong mga to. Muntik-muntik ka na itong mukhang natalo to eh. Ito yung open natin. Ito, July 2025. Benny Abante has been officially proclaimed as the duly elected representative of the Manila City 6th District for the 2025 midterm elections.
This came after the COMELEC Anbank ruling to uphold the COMELEC Second Division's decision to annul the proclamation of Joey Chua Uy and declare Abante as the winner of the congressional race became final and executory on Monday. Ang nanalo po talaga sa Maynila, sa 6th District, sa Manila City, ay si Joel Chua Uy. Pero bakit ang na-proclaim ay si Abante? Nung nagbotohan, nung Mayo, yung Joel Chua Uy na ikinampanya ni VP Sara, di ba sumasama si VP Sara sa mga pag-iikot sa Maynila, sumasama kay Mayor Isko, pati nga si Mangga bumuntot eh. Oh, may isang congressman sa Maynila na binira-bira ni VP Sara. Wait, parang Joey Chua. Chua rin yung pangalan nun. May yung Chinito, binira-bira ni VP Sara, taga Maynila rin, isang congressman ng Maynila, hindi ko alam kung anong distrito. Talo! Yung Chinito, na Chua rin yata ang pangalan. Oh, so ito, anong annulled? So, binasura nila yung proclamation ng Joey Chua Uy, tapos ang dineclare nila ay si Abante ang nanalo. Sa botohan, yung Joey Chua ang nanalo, pero nung proclamation, si Abante ang pinroclaim. Bakit? Ano sabi ng mga netizens, mga kababayan? COMELEC is over and above the Supreme Court only in the Philippines. Oh, pag talo dapat. Pag talo. Dapat nag-special election. Oh, talo si Abante, bakit siya yung pinroclaim? So para magkaalaman, dapat inulit daw, no? Dapat may special elections. Ano ba talaga? Ano nangyari? Magtatalo yung kalaban ni Abante? Yun ang lumabas sa botohan. Ano yun? Disqualified? Baka pinailan nila ng kaso or something, no? Voted by COMELEC or Commissioner Garcia, not by people. Tamo ang sinasabi ng mga tao. Di na nahiya, pastor pa naman. O grabe ang bira-bira ating kay Abante. Maybe itong mga pag-question ng netizen sa legitimacy ng pagkapanalo ni Abante na hindi naman siya ang lumabas nung nagbilangan na pero siya ang na-proclaim. Hindi natin alam kung anong himala ang ginawa nito eh. Baka talagang, kasi nga di ba pastor siya, baka talagang may himala. Ang himala ay nasa puso ng tao at ni COMELEC George Garcia ng COMELEC, commissioner. We don't know. But anyway, siguro dahil nga sa ganyan na parang, di ba, muntikan na siyang matalo or maybe natalo siya, buti na lang na-proclaim, baka naisipan na niya na medyo kumalma. Tama ba? Na medyo mag-tone down. At alam niyang hindi birong kalaban ang mga Duterte. After all, mukhang fans ito ni PRRD. Sabi ko nga sa inyo kitang-kita ko yan nung pagkatapos ng hearing palabas na si PRRD ng session hall na yun ng Congress, humabol, siya sa nagmamadaling lumapit at nakipagkamay kay Tatay Digong. Ay, sir! What the heck? Grabe yung gisa-gisa yun si PRRD, tapos lumapit at ayaw bitiwan ng kamay, ang daming gusto magpa-picture kay Tatay Digong. Tagal talaga! Bakit nga ba hindi ko kinunan yun ng video? Maybe inutusan ako ng kasama ko na mag-picture sa kanila, gano'n, or mag-video rin. So, hindi ko nakunan si Abante. Kasi doon ako inaantay ko na bitiwan niya yung kamay ni PRRD para makunan ko na ng picture yung mga kasama ko. And even syempre, selfie ako. Sa kakamadali ko makapagpa-picture kay Tatay Digong at kay VP Sara, na iwanan ko yung pouch ko doon na puro vlogging equipments ang laman, pati makeup ko, pati lahat na. Alala nyo, binalikan ko pa yun. Alas 3 ng madaling araw, din nakalisa kami, alas 12 ng ating gabi. Bumalik ako ng lower house, naiwanan ko yung pouch ko, lalagyan ko ng mga gamit ko for vlogging. Pati makeup ko. Pagbalik ko dun, wala na. Talagang maraming buhaya at magnanakaw sa lower house. Mga ating. Mabuti wala doon yung, sabi mo, cellphone ko kasi may mga extra phone ako, di ba? Mabuti wala doon kung nagkataon. Anyway, anong sabi din sa balita nga? Walang masyadong excitement. Ganito inilarawan ni Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. din. Okay, fine, whatever. Nasa ngayon ay wala siyang nakikitang sigla o matinding interes mula sa mga kongresista, lalo na sa mga hanay ng o mga kaalyado ni Niwe, hindi raw excited. Bakit kaya? Para suportahan ang posibleng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sandaling magtapos ang 1-year bar sa Pebrero 6
Ayan, okay, sa February 6. So mag-open ulit sila. Sa isang radio interview, diretsang sinabi ni Abante na malamig ang tugon ng mga mambabatas pagdating sa usapin. Kasi nga mga kababayan, aayusin nila yan. No? Ito ay pagpapatiwakal sa isang politiko kung boboto siya ng yes laban kay VP Sara. Kung gusto niyang tumagal pa ang kanyang political career, huwag na huwag siyang bibira sa isang Duterte. Besides, hindi lang yan dahil Duterte. Because walang ginagawang anomalya ang bise. COA na ang may sabi, wala. Unmodified opinion, something. Right? Maganda yung review ng kung paano ginastos ni VP Sara ang kanyang budget. Ang puro paninira lang, walang basihan. Kaya nga binasura ng Korte Suprema yung impeachment kay VP eh. So sige, magpapa-impeach kayo ngayon, ibabasura ulit ng Korte Suprema yan. Anong batayan nyo? Anong proof nyo na kurakot at magnanakaw ang Vice President? Wala. Hinihingi nga nila yung bank records eh. Hinihingi nila yung, gusto nila si VP Sara ang mag-provide ng ebidensya laban sa kanya. Ano si VP Sara? Eng-eng? Eh may bank secrecy law. Oh, nanalo rin si Chua at VP, boy, visit na yan. Yung Chua nanalo rin. Anyway, yeah. So, sige, gusto nyong mamatay ang political career ninyo? So baka kaya hindi sila excited. Alam nila yung impact ng pagbangga sa isang Duterte. Alam nila yun sa sarili nila na hindi tanga ang bise para mangurakot or magpakasira sa kanilang iniingatang pangalan. Alam nila yan. Imposibleng hindi na ang kanilang mga distrito, ang kanilang probinsya, ang kanilang syudad ay bumaba ang cases ng droga, naging peaceful, naging masaya ang mga tao nung panahon ni Tatay Digong. And naiintindihan nila na pwedeng tagilid itong si Ngiwi Jr., ewan ko kung anong himala ang gagawin ng demonyong yan para tumagal pa at lumagpas pa ng 2028. Lahat ng kaanimalan at kademonyohan ng mga politikang ngayon nakaabang ang mga Pilipino, lalo pat napahiya ang mga buhaya. O, baka nga ang bawat isa sa mga buhaya may ghost projects. Kung ayaw nilang makalkal yan, so umayos sila, right? Kung ayaw nilang maresbakan, hindi habang buhay, si Ngiwi Jr. nandyan sa pwesto. Buti sana kung physically fit yan, mentally fit, emotionally fit. Baka mamaya mo overdose yan, or mabaliw, matuluyang mabaliw, matanggal sa pwesto. Alam nilang si VP Sara ang uupo. Kaya siguro nag-iingat sila ngayon. 'Di ba? Tapos ang political, tsaka sabi ko nga sa iyo mga kababayan, maglista tayo ng pangalan. Okay, sino itong mga senador? Sino itong mga kongresista na boboto sa impeachment ni VP Sara? Tandaan natin. O, ipaalala natin sa kanilang mga nasasakupan or maybe sa susunod na elections kung ano man yung kanilang pangarap. Baka ang iba sa kanila nangangarap maging senador. Katulad ni Franz Castro, nangarap maging senador, talo. Hindi mo dinilapan ng bonggang-bongga ang kipay ng babaeng ahas, Franz Castro. Ambisyosa ka. Hindi ka sikat, feeling mo sikat ka nung dahil dinurog-durog yung si VP Sara tsaka si Tatay Digong? Sa mga pa-quadcom na yan? Sikat kayo sa kademonyuhan. O, hindi nanalo si Franz Castro, nagka-ambisyon na maging senador, ang yawa, akala siguro. Dinilapan mo sana ng bonggang-bongga ang bilat ng babaeng ahas, talagang nilaplap mo ng bongga ang kuntil. Sorry na, kuntil tuloy. Anyway, ano ba raw? Nakikita ko na walang masyado excitement ang mga administration congressmen to support the impeachment. Ayon kay Abante, may ilang kongresistang kanyang nakausap ang naniniwalang walang saysay ang hakbang dahil malabong umusa dito sa Senado. Marami kasing kaalyado si VP Sara kahit papano doon sa Senate. Sa inyo magsisimula, akit sa Senate, mukhang mahaharang na doon. Kung good luck. Good luck talaga. Plus andyan pa ang Korte Suprema. Hindi pwede. Unanimous decision. Wala namang ka-impeach. Nasaan ang nyo? Articles of impeachment, patingin. Valid ba yung mga dahilan para tanggalin si Sara? Pag hindi, ligwak sa banga. Meron pa rin mga supporters si Vice President Sara that will go against the impeachment. Siguro mga congressman,
even mga senators. It's only an exercise in futility. Pag tinuloy natin yan, wala ring maaaring mangyari. Bagamat binanggit niyang ang Makabayan Bloc ang posibleng maghain ng reklamo, sinabi ni Abante na sa pagbabalik pa ng session ng Kongreso sa Enero 26, tunay na makikita kung may magbabago sa disposisyon ng mga mambabatas. In the next 2 weeks, makikita natin kung ano ang magiging kapasyahan ng marami nating mga congressman tungkol dyan. So, hindi sila ganado, hindi sila excited. Baka nga sabi ko, baka kulang ang pakimkim. Baka kulang. Ngiwi Junior, ano na? Nagbabanta ka kasi, nababantayan ng husto, even ng men in uniform, no, ng kasundaluhan kung paano gagastusin ang pera ng taong bayan. Hindi kayo nag-uusap ng maayos kasi pag nag-uusap sila, baka yung mga secret meetings nila na ititimbre ng mga puting ahas. Di ba one time may mga pag-uusap sa bahay ni Tambaloslos sa Forbes Park na itimbre? Di ba kinanta yun ni Mangga sa Senate hearing? O ba't nag-uusap kayo dyan sa ano? Wala raw kinalaman si something, wala raw kinalaman si Tambaloslos sa People's Initiative. Tapos yung mga nagpo-push ng People's Initiative, kausap ni Tamba sa bahay niya. So kung ipapatawag ni Ngiwi itong mga kongresista halimbawa na, sige ha, ayan na ha, may go signal na. Ang laki na ng budget, bahala na kayo mangurakot. Basta mag-yes kayo sa... Baka pag nalaman na pinatawag sila ng Ngiwi or may secret meeting, may booking pa rin. Right? Besides mga tat kuya, si Ngiwi ngayon ay kailangan niyang i-push ang kanyang legacy. 'Di ba? Worst case scenario for him, matapos niya, maybe that's the best case scenario in fact, no? Kung matatapos niya ang 2028 elections, kailangan may iwanan siyang pamana, may maiwanan siyang legasiya, may naipatayo man lang siyang tulay o na karsada. Balita ko yung EDSA nire-rehab na ba? Hello sa mga nasa Pilipinas. Nire-rehab na ba ang EDSA? Ang lala ng traffic, lalo na nung Kapaskuhan. Alam niyo kung bakit ni-rehab yung EDSA na yan, yung kahabaan ng EDSA, para siguro maiwasan yung mga rally. Lalo pa ngayon, no, paparating yung mga dambuhalang rally, may mga one-time, big-time rally. Ni-rehab nila yung EDSA para, hindi pwede mag-rally-rally. Kita yung inaayos namin yung kalsada. Also, kailangan ni Ngiwi mag-iwan ng konkretong infra. Infra na nga lang ang hinihingi sa yung Ngiwi, Hindi mo nga mapababa ang bilihin, hindi mo maayos ang kalidad ng education, even tourism, lahat bulok ka. Saan mo dinadala ang pera? So siguro, babantayan ng gusto kung paano gagamitin ang pera ngayong taon, paano sila makakapangulimbat ng bongga. Ayan, ang flood control, booking na booking. Siguro mag-iingat ang mga yan sa flood control pa lang, mga kuya. Mag-iingat yan sa mga ghost projects. Baka mamaya ang hospital nila, wala talagang hospital o wala talagang classroom. Ang pinakamatindi daw at pinakamadaling kurakutin, flood control. Hindi naman nabubuking kung hindi umuulan, tama? At dahil nga nakakalkal ang baho, nag-iingat sila. So, paano sila boboto ng yes kung wala silang mananakaw? Not say Abante is part of it, but yung mga kasama niya. So again, mga kababayan, ano ang gagawin ninyo? Maglilista ba kayo? At mag-aabang ba tayo ng mga pangalan ng mga kongresistang boboto kay VP Sara para siya matanggal sa pwesto at gaano kaya sila karami? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.